tinidor yan sa loob. Patay lahat. Ano bang kaso niya? Crimes against humanity. Umapatay ng marami. At make sure, inamin ni Digong na nakapatay siya. Hindi nyo ako masabihang nag-fake news ako. Si Digong mismo at crimes against humanity ang kaso niya. So pag sinabing crimes against humanity, maraming pinatay. Diba? Oo. Oh, ito na mga kababayan. Oh, Duterte. Umamin. Hindi naman tayo fake news eh. Oh, na may pinatay. Diyos ko po. Oh, ito na mga kababayan. Panoorin ninyo kung fake news tayo. Sandamakmak ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadcom. Inamin niyang may mga pinatay siya at meron daw talagang reward system sa drug war. Nagbabalik si Marian Enriquez. Sa bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing, may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. Marami. Mga 6 o 7. In one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na 2 yung nagluluto. Sinadya ko talang patmatayin. Pati ilang pulis sa Davao City na umano'y kriminal, pinatay din daw niya. Ako mismo ang talagang humirit, harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Pero ngayong retirado na, sabi ni Digong, hindi na ako papatay siya. Na-retired na ako eh. May hiniling pa nga siya kay Quadco Chairperson Benny Abante na isa ring pastor. Kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. So, ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na trabaho lang yan. Kasabay niyan, muling inako ni Duterte ang lahat ng patayan sa kasagsagan ng war on drugs. Akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Kinumpirma niyang meron ngang reward system para sa mga pulis kapag nagtagumpay sila sa operasyon. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Sabi ko, inyo na yan. Sir Larry, Mr. Chair, Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. Pero nang matanong kung galing ba sa confidential funds ang pera para sa police operations at reward system, iwas sa pagsagot si Duterte. Pag-amin niya, galing yon sa sobrang pondo ng kanyang kampanya noong tumakbong Pangulo. Galing sa akin. Hindi na private money. Kasi natanggap ko yan. Ano na ako, nakahawak ko na the money was already when I... Sabi ni Project 101, naisip ko kaluluwa na lang pag narinig ko yung boses ni Digong. So ibig sabihin multo na siya. Ito mga kababayan. At gusto ko rin pong ipaalala sa inyo, mga kababayan, itong mga pag-amin ni Digong, dapat po ito'y ikabahala ng mga taong dumidikit sa kanya. Bakit? Mahirap dumikit kay Digong. Baka pag pumasok ang kanyang psychotic disorder or narcissistic disorder, baka ikaw naman ang kanyang patayin. Mahirap. Dapat pag-iingatin ang mga kapwa nakakulong kay Digong sa loob. Mahirap na. Marami itong pinatay at mismo inamin niya na siya mismo ang pumatay at nagpapapatay. Kaya nga mahirap eh. At take note mga kababayan, itong pag-amin na to ni Duterte sa Quadcom hearing, isa din po ito sa ipinasa ni Senador Antonio Trillanes at ng grupo ng mga biktima sa extrajudicial killings ni Digong or war on drugs. Isa itong pag-amin niya sa Quadcom hearing na ipinasa
at ebidensya or ginamit na ebidensya sa ICC na kung saan ang nakalagay sa ebidensya ng ICC, ito po, panoorin nyo mga kababayan. Actually, i-search ko lang po ha, ICC evidence kay Digong to Duterte. Ito ha mga kababayan kung gaano kadami. Ito ha mga kababayan. So, nagpasa na ang ito. Ayan. ICC evidence to Duterte is 8,000 pages. Ito ha mga kababayan. Lalabas yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Ito. According dito sa news, mga kababayan. Wait lang ha. According dito sa news, photos, basahin ko ha. Videos, photos, 8,000 pages, more evidence versus Philippine ex-President Duterte. Na kung saan, yung sinabi dito at nakasaad dito sa balita na merong 421 documents, 9 photos, and nearly 16 hours of audio and video files that it would use as evidence against former President Duterte and faces in the tribunal against in September. Na kung saan, ang tanong, ano ba yung 16 hours na audio and video footage na evidence? Ito po yun, mga kababayan. Yung sinabi ko, ito iyon. But in accordance with the rule of Yan po COMELEC, yun. yung excess money po na ginagamit po natin sa kampanya, mas Yan po ang sinabi nilang 16 hours video mula doon sa may tinapon dito, salvage doon, at yung hanggang sa pag-amin ni Digong sa Quad Committee hearing. Akala kasi siguro, alam niyo mga kababayan, ito yung malaking pagkakamali na ang sabi nila, matalino daw si Digong sa taktika sa politika. Hindi po totoong matalino, bobo po siya. Bakit? Nahulog siya sa bitag. Akala niya siguro na kapag ipatawag siya sa Quadcom at ipatawag niya sa Senate, kaya niyang i-joke at lalaruin ang mga senador at mga kongresista. Diyan po siya nagkakamali. Nahulog po sa bitag si Digong. Ang sabi nila na chismaster ito, matalino pagdating sa politika, bobo po. Hindi po totoong matalino si Digong. Bobo po siya. Bakit? Una, pinatawag siya sa Senado. Ang ginawa niya, pinagbabastos niya mga senador doon, pinagsigaw-sigawan niya at pinagtatawanan ng mga DDS. Pinatawag siya sa Congress, sa Quadcom, binabastos niya mga congressman, tapos inuulol niya, pinagtatawanan ng mga DDS. Hindi nila iniisip na ang mga statement na binibitawan ni Digong sa Senado at mga statement na binitawan ni Digong sa Kongreso ay ginamit yun ni Trillanes para gawing ebidensya para pagpasa sa ICC. Di ba? Yun po yun, nahulog po sa bitag ang lulo fentanyl ninyo. Akala niya siguro pagbabastusin niya mga kongresista, pagbabastusin niya mga senador, ay okay lang. Akala niya siguro hindi siya huhulihin kasi walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Nagkakamali po. Kung sino man po ang advisor ni Digong, tanga rin po siya. Pareho silang bobo. Bakit? Isipin ninyo, ito po ay isa sa mga ipinasa ang mga pag-amin ni Digong. Sandamakmak Ang mga pag-amin ni Digong ay isa ito sa ginamit na pagpasa ni Senador Antonio Trillanes at ng mga biktima ng ICC, ang extrajudicial killings ni Digong. Ito yung mga ipinasa na nakasaad dito sa balita. Di ba? Ito yun, no? Yung sinabi ditong 41 documents, 9 photos, and nearly 16 hours of audio and video files. Ayan po, basahin ninyo yan. Nakalagay, mga kababayan. Basahin ninyo. Yan po ang mga nakalagay dito sa balita. Na which is, yun po yung mga kinukuda-kuda ni Digong. Di ba? Yun po yung mga kinukuda-kuda ni Digong sa Congress. Yun din po yung mga kinukuda-kuda ni Digong sa Senate. Hindi niya iniisip ng akala niya, hindi siya arestuhin, kaya niyang kontrolin ang batas ng ating bansa, makulong ka man ngayon, bukas makalaya ka. Diyan siya nagkakamali. Di ba? Matalino man ang matching, naiisahan pa rin. Di ba?
Oh, so yun ang katotohanan mga kababayan. Ito po ay isa sa mga ebidensya na ipinasa po na umabot ng 16 hours na audio and video files at 8,000 pages na dokumento na ipinasa ni Senador Antonio Mga inamin Trillanes ni sa dating ICC. Pangulong Duterte Yung mga ipinasa. So ito yun. Isa ito. sa pagdinig ng Quadcom, inamin niyang may mga pinatay siya at meron daw talagang reward system sa drug war. Nagbabalik si Marian Enriquez. Ito po yun. Ito ang mga pinasa. Sa bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing, may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. Ako, marami. Mga 6 o 7. In one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Tapos dyan, sabi pa niya, pipirma ako sa waiver. Hinamon pa nga niya si Senator Trillanes. Pipirmahan ko yan, sir. So, ang gagawin ko, sir, sampalin ko siya sa media. Sampalin ko siya. Tapang-tapang pa si Digong doon. Ending. Hindi niya alam na yung pag-upo-upo ni Trillanes at ni Dilima doon, ang utak nila naka-recycle na. Sige, payaw-yawin mo. Sige, asarin mo. Sige, pasalitain mo. Ending. Ginamit ang kanyang statement at ipinasa sa ICC. O ngayon, saan nyo masabing matalino si Digong? Saan banda ninyo makita na si Digong matalino? Paki-explain. Sabihin ninyo sa akin na matalino si Duterte. Saan banda? Sa sobrang kadaldal niya, sa sobrang kabulala niya, sa sobrang kayabangan, hindi niya inisip na porkit sinabi niya yun, akala niya hindi gagamiting ebidensya. Yun ang ginamit na ebidensya laban sa kanya. Ngayon makakalaya pa siya. Bago siya umupo doon, nag-oath siya, nanumpa siya. Anong sabi niya? Ito yung picture ni Digong nung nanumpa siya. Ito Hindi mo masabi yan. Bago ka magyaw-yaw doon sa mga kababayan, sa Congress or sa Quadcom, manunumpa ka. Naka-fentanyl kasi. Ayun ang nangyari. Pakita ko sa inyo mga kababayan. Ayan nanumpa si Digong dyan bago siya magsalita ng statement sa Congress at sa Senate. So, ibig sabihin, lahat ng pinanumpaan niya, lahat ng salaysay ay totoo at pwedeng gamiting ebidensya laban sa kanya. Nanumpa ang lulupintanil ninyo. So ayan, nakarma, bobo kasi. 'Di ba? Ngayon sabihin ninyo si BBM may saltik. Yun ang sagot ng kayabangan at kabubuhan. Kapag pinagsama mo ang kayabangan at kabubuhan, hindi mo na naiisip na nahulog ka na pala sa bitag. 'Di ba? So yun lang mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan yung ating content ngayon. O sa mga hindi nakakaalam, ito po lahat ng statement at pag-amin ni Digong sa Senate hearing at sa Quadcom hearing ay yun po ang isa sa mga ebidensyang ipinasa sa ICC na pag-amin niya na siya ang pumatay, siya ang nag-utos at may reward system at merong extrajudicial killings or death squad na binuo ang dating Pangulo. So yun lang mga kababayan. Tama ba ako? Am I right ba?